Magandang gabi. Kung ikaw ay nag-iisa sa mga taong mahilig mag-workout sa gym tuwing gabi, maaaring akala mo ay ang tanging kalaban mo lamang ay pagod, pawis, at mabibigat na weights. Pero paano kung may ibang bagay na nagbabantay sa gym kapag tahimik na ang lahat? Mga bagay na hindi mo nakikita sa salamin, mga yabag na hindi dapat naririnig, at mga aninong hindi kabilang sa mga buhay. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong nakakatakot na kwento ng kababalagan sa gym. Mga pangyayaring nangyari sa mga taong naglakas loob mag-ehersisyo sa oras na ang mundo ay dapat nagpapahinga. Siguraduhin mong hindi ka nag-iisa habang nakikinig. Dahil pagkatapos mong marinig ang mga kwentong ito, baka hindi ka na muling mag-gym sa gabi. Ang unang kwento natin ngayong gabi ay ang lalaking hindi nakikita sa salamin. Alas 11 na ng gabi nang magdesisyon si Leo na pumunta sa gym. Tahimik na ang buong building. Sarado na ang karamihan sa mga tindahan sa ibaba, ngunit bukas pa ang maliit na gym sa ikatlong palapag. Isang lumang fitness center na bihira ng puntahan ng mga tao sa ganitong oras. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at amoy ng bakal at pawis. Walang ibang tao. Perfect, bulong niya. Solo workout. Isinaksak niya ang earphone at nagsimulang magbuhat ng bench press. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng bakal ng weights. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya at tumingin sa malaking salamin sa harap ng gym. At doon niya napansin, may lalaki sa likod niya. Nakatayo ito sa dulong bahagi ng gym. Madilim ang muka dahil sa mahinang ilaw. Inalis ni Leo ang earphone. "Bro, akala ko ako lang dito," sabi niya. Hindi sumagot ang lalaki. Kaya binalikan niya ang workout. Ngunit maya-maya, may bumagsak na weight sa likod. Napalingon siya, walang tao. Pero nang tumingin siya muli sa salamin, nandoon ulit ang lalaki. Mas malapit na. Kinilabutan si Leo. Lumingon siya sa likod niya. Walang tao. Muli siyang tumingin sa salamin. Nandun pa rin ang lalaki. Nakatayo sa likod niya. Ngunit ngayon, malinaw na ang mukha. Maputla at napakadilim ng mga mata. At ang pinaka nakakatakot, hindi siya kumikislap sa salamin. Para bang hindi siya tao. Dahan-dahang nagsalita ang lalaki. Ngunit ang boses ay parang galing sa loob ng salamin. "Hindi ka dapat nag-workout sa oras ko." Biglang namatay ang mga ilaw sa gym. Pagbalik ng ilaw makalipas ang ilang segundo, si Leo ay nakahiga na sa sahig. Walang malay at sa salamin may dalawang taong nakatayo. Si Leo at ang lalaking nasa likod niya. Ngunit isa lamang sa kanila ang may refleksyon. Ikalawang kwento. Si Lena ay mahilig mag-cardio tuwing gabi. Ang paborito niyang gamit ay ang treadmill sa dulo ng gym. Isang gabi, halos sarado na ang gym. Siya na lamang ang natira kasama ang bantay na nasa receptionist. Nagsimula siyang tumakbo. Ritmikong tumutunog ang treadmill. Pagkalipas ng 10 minuto, may narinig siyang isa pang tunog. Parang may isa pang treadmill na tumatakbo. Tinanggal niya ang earphone niya. Tumigil ang tunog. Nagkibit balikat siya. Imagination lang siguro, bulong niya. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Ngunit ilang sandali pa, mas mabilis na.
mas malakas. Napatingin siya sa katabing treadmill. Naka-on ito, ngunit walang tumatakbo. Kusang gumagalaw ang belt nito. Unti-unting bumilis ang speed. Lumapit si Lena. Pinindot niya ang stop button. Hindi ito humihinto. Sa halip, mas lalo pang bumilis. Bigla niyang narinig ang isang hingal sa tabi niya. Isang paghinga, mabigat, at parang pagod. Parang may taong tumatakbo ng mabilis. Ngunit wala siyang nakikita. Hello? Nanginginig niyang tanong. Walang sagot. Ngunit sa ibabaw ng treadmill, unti-unting lumubog ang belt. Parang may paa na tumatapak. Ngunit wala siyang nakikita. Puro paa lamang na hindi nakikita. Biglang nagpakita ang dalawang bakas ng paa sa belt. Ngunit ang pinaka nakakatakot, ang mga bakas ay baliktad. Parang may taong tumatakbo nang nakaharap sa kanya. At sa pagitan ng malakas na hingal, may boses na bumulong. Takbo ka pa, hanggang mapagod ka. Gaya ko. Kinabukasan, natagpuan si Lena ng guard sa sahig ng gym. Pagod na pagod, halos hindi makahinga. Ang treadmill ay nakaset sa maximum speed. At sa CCTV footage, makikita si Lena na tumatakbo. Ngunit sa tabi niya, may dalawang bakas ng paa na gumagalaw sa treadmill. Ikatlong kwento. Si Jay ay bagong miyembro ng gym. Isang gabi, halos hating gabi na nang matapos siya sa workout. Pagod na pagod siya habang papunta sa locker room. Tahimik ang hallway. Halos patay na ang ilaw. Pagpasok niya sa locker room, napansin niyang lahat ng locker ay sarado, maliban sa isa. Locker number 13. Bahagya itong nakabukas. May malamig na hangin na lumalabas mula sa loob. Isinara niya ito, ngunit pagtalikod niya, muling bumukas. Napakabag siya sa ulo niya. May sira siguro to, bulong niya. Isinara niya ulit. Nagbihis siya habang nagtatalin siya ng sapatos. Bumukas ulit ang locker 13. Ngayon ay mas malaki na ang pagitan. Parang nagbubukas mula sa loob. Nilapitan niya ito. Dahan-dahan niyang sinilip ang loob. Walang laman. Ngunit may nakita siyang isang bagay sa ilalim. Isang lumang gym bag. Kinuha niya ito. Pagbukas niya, may lamang lumang damit at isang litrato. Larawan ng isang lalaki sa gym. Sa likod ng larawan may nakasulat, Locker 13, ang huling lugar na nakita siya. Kinilabutan si Jay. Biglang bumagsak ang pinto ng locker. Napaatras siya at doon niya napansin may mga kamot sa loob ng locker. Mahahabang marka ng kuko. Parang may taong pilit na lumapas. Biglang narinig niya ang isang mahina ngunit malinaw na boses mula sa loob. Buksan mo ulit. Unti-unting gumalaw ang pinto. Parang may nagtutulak mula sa loob. Hindi ako makalabas. Napaatras si Jay. Ngunit huli na. Biglang bumukas ng malakas ang locker. May kamay na lumabas. Maputla. Mahaba ang mga kuko. Hinawakan siya sa pulso. Sumigaw siya, ngunit sa hallway, walang nakarinig. Kinabukasan, natagpuan ng mga empleyado ang locker room na walang tao. Malinis. Tahimik. Ngunit ang locker number 13 ay bahagyang nakabukas. Sa loob nito, may bagong gym bag. At sa loob ng bag,
isang litrato ni Jay. Sa likod ng larawan ay may bagong nakasulat na mensahe. Locker 13, ang huling lugar na nakita siya. Kung sakaling magji-gym ka mamaya at ikaw na lang ang natitira sa loob, siguraduhin mong tumingin ka sa salamin, makinig sa mga treadmill, at huwag bubuksan ang locker na hindi dapat buksan. Dahil may mga bagay sa gym na hindi nagwo-workout para lumakas, kundi maghintay ng susunod na biktima. Salamat sa pakikinig at magandang gabi.